Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliligin na ito. Bahagi o ng paanyaya na pinapahayag ni Jesus, bahagi o ng ating paninilay para po sa araw na ito, dalawang mahalagang bagay. Una ay ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga po natin yung pangunguna ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi lang sapagkat yung maganda ang loob ng Diyos, ngunit yung pangunguna ng kanyang kagandahang loob, hindi lamang para sa ilan, hindi lamang sa mga, kung tawagin ay mga malalapit, ganon din sa mga malalayo, kung maaari ay para sa lahat. Sabi nga po, kahit na doon sa mga naliligaw, kahit na roon sa mga, kung tawagin na po natin ay pinakahamak sa mga maliliit na mga tupa. Kaya lang, sabi nga, ay kahit na ng kagustuhan ng Diyos, ay kung hindi naman tumutugon, ay wala tayong magagawa. No? Kasi kaakibat lang yung isang biyaya na nirespeto rin ng Diyos. Sabi niya, bakit hindi lang iligtas ang Diyos sa lahat? Kasi meron tayong biyaya na kung tusin mo ay pinahalagahan ng Diyos. Ano yun? Yung biyaya ng pagpili. No? Freedom of choice. No? Kasi kahit na maganda yung kalooban ng Diyos, ayaw naman magpaligtas, hindi wala magagawa. No? Pero bahagi yun ng pagkilos na kung saan yung nakita natin natin, tayo ginaya na maging kabahagi na kagandahang loob ng Diyos na ito, na tayo ay gumawa ng pamamaraan para sa lahat. Kung maaari ay sa lahat. Pero sabi na natin, depende na naman sa pagpili ng iba. Kaya yung kagustuhan ng Diyos ay sana lahat. Kaya lang, sabi nga, yung isang biyaya na hindi na nakasalalay sa Diyos, yung karapatan na pumili sa bawat isa. Pero sabi nga, ay lahat na ba ay matugunan at tayo ginasiyahan ng may kapal na naging kabahagi ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, ng kanyang kagandahan loob, at ng pagkakataon natin na maipakita natin ito sa lahat bilang pakikisa natin sa Diyos. Pangalawa, ay hanapin ang mga nawawala. Isa o sa mga aspeto na binibigyan ng tingin ay hanapin ang mga nawawala. Sabi nga po natin, yung malaking hamon na sinudol ng sinudalitan na nanatapos na itong nakaraang mga buwan, na bigyan ng pagkakataon, hindi lang basta hanapin ng mga nahuhuli, ngunit na rin nun ay maghihintay doon sa mga nahuhuli. Kasi sinudali daw. Kaya yung paglahat natin sa landas ng kabanalan, hindi paunahan
Ngunit sabay-sabay dapat. Yun yung hamon na ipinapahayag na sinudo ng sinundalan, lahat nawa ay makasabay. Kaya yung mga nauna ay maghihintay doon sa mga nahuli at tulungan yung mga nahuli na makasabay doon sa mga nauna. Hindi lamang maghihintay, ngunit tutulong. At kung tusin po, tatlong aspeto yun, ay di pakikisa natin, babalik tayo malamitan doon sa pakikisa natin kay Kristo, yung threefold function of Christ, na tayo naging kabahagi sa biyaya ng Binyag. Pakikisa natin kay Kristo bilang pari, propeta, at hari. So, yung larangan ng pagsamba, sa larangan ng pagiging mabuting halimbawa, at sa larangan ng pag-asaayos ng lipunang ginagalawan natin. Kaya medyo malaki yung hamon na ipinapamanig. Kanina ako ay nagmisa sa isla. Sabi ko nga, ay tayo ay gumagawa ng paraan ng makapagmisa tayo sa bawat mga chapel ng ating parokya. At iba yung misa natin dito at yung misa natin doon sa barangay, chapel o sitio. Kasi nung una ay siguro inakasay kapag may misa sa barangay, wala nang misa rito, ay nasa ay iba yung misa rito, iba pa rin yung misa sa barangay. Kasi sa aking pagkaunawa at pagtingin, sabi nga, walang added na chalice yun. Di isa lang din yung misa ko. Walang naidagdag. Samantalang kapag may misa ako sa chapel, may misa din ako rito, hindi may at least may naidagdag. Nagkakaroon ng pagkakataon. Kung hindi nila pakinabangan nun, problema na nila yun. Pero ako, ino-open ko na sana ay makatulong para sa pagkakita natin. Kasi sabi nga, yung mga kapilya natin, kalimitan, at least binibisahan natin once a month. Kasi pag hindi natin binisahan yun once a month, sayang yung mga kapilya natin. Bakit? Nagiging lang, meeting hall. Doon nagmi-meeting yung mga barangay. At kung minsan natin, puro lang. Yun ang kalimitan na gagawa. Kaya sabi ko, kaya may pinagawang kapilya, hindi hall, ay parang pagmisahan natin. Pagkatapos, ay hindi natin nagtutulunan. Kaya yun yung pinagpapasalamat din po sa mga leader ng bawat barangay o bawat sitio na mayroon tayong tuklong o kapilya. Kasi mag-e-effort pero ba't natin ginagawa yun? Sabi nga natin, ay maliwanag na pagkilos natin. Hinahanap natin yung mga nawawala. Yung presensya ng Diyos sa pagkilos natin ay makita natin na kahit nagdiriwang ng mga misa sa mga nabanggit na mga kapilya. Pero yun, sabi na natin, so yun isa lang po sa panalangin. Pero marami pa po iba na pwede natin bigyan ng higit na pagkakataon. Sa darangan na naman ng pagiging propeta, mabuting halimbawa, sabi mo nga, pagaman,
ay bigyan ng pagkakataon na makadagdag ng ating kaalaman. Hindi naman para sa inyo, no? Ngunit sabi ko nga, ay para sa akin, no? Kasi ay nagbabasa din ako, no? Nagninilay din ako, no? So, hindi lang mo para sa inyo. Ito higit para sa paglago, no? Ng pakikiisa ko kay Kristo bilang propeta. No? At, of course, yung pangatlo ay yung pangangalaga, no? Bilang mabuting katiwala. No? Bahagi yun na kung saan ay tinutugunan natin na ito ay makagawa tayo ng mga pagkilos upang sa ganon, no, ay kahit paano ay maging bahagi ng ating pagtugon sa hamon na ipinapahayag ng buong kapal. No? Kaya nga yung kapag Pasko, meron tayong isang ginagawa natin na yung pamasko para sa mga indigents, no? Ay isa hong maliwanag na tanda yun. No? May mga programa rin tayo nagsusumikap, pakikiisaw natin sa pondo ng Pinoy, no? Sa social action, mapalalo tayo kasi tayo ay nabigyan ng programa para sa mga scholar natin, no? At tayo nagpapasalamat tayo kasi hindi naman lahat ng parokya mayroong scholar, no? So, bahagi yun na kung saan ay dapat po natin bigyan ng pagkilos din at pagkapasalamat, no? Yung ating social concern, social action ng ating diocese, no? Sa ilang mga aktibo na kung saan ay makatulong tayo na makatulong upang tulungan ng mananampalataya, no? Yung kanilang sarili, no? Kaya nga kayo ng kalimitan binabanggit ko, baka yung tulong natin, tinutulungan natin, pero tinutulungan natin silang maging tapat, no? Sana naman yung pagtulong natin, hindi natin sila tinutulungan ng pagiging tapat, no? Bagaman, kuminsan yun ang mga isa sa mga komento, no? Sa mga programa ng gobyerno, no? Na para bagang yung mga tulong ngayon, mga ayuda na ibinibigay ay para bagang tinutulungan ang tao na maging tamad. Hindi, tinutulungan natin ang tao na tulungan nila yung kanilang sarili. No? So ito, no? Kaya kung tusin ko, ano, ay kung talagang magkatrabaho lang tayo, ay marami tayong dapat nagagawin. No? Sabi ko nga, ating panalangin natin, marami pa rin sana programa na ilulusan kaya lang ay kinakailangan natin, no? Hindi pwedeng ako lang ang maging isip at kilos, no? Nawa, yun ang kalimitan hamon na hinahanap natin. May mga tao na pwedeng tumugon para kahit papano ay matugunan natin yung bahagi, no, ng pagkilos. Ay isa na lang halimbawa roon, no? Yung ating mga OFWs. Mula na ako'y dumating dito, ako'y naghanap na ng tao na pwede sanang mamahala, no? Ay nagkaroon naman ng tao, kaya lang hindi niya na kayang kampanan, no? Pero isa pa rin sana yun, ano? Yung grupo sa mga kapatid natin na mga OFWs. Marami pang iba.
Pero ito yung hamon na pinapamanig ng buong may kapal. Kumilos tayo na hanapin ang mga nawawala sa ayon sa kakayanan at sa panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At sabi nga, ay depende na yun sa pagtugon din ng tao. Kahit naman gustuhin, kahit na ngayong Diyos, no? Gusto ng Diyos na lahat ay maligtas. Pero anong magagawa niya kung hindi tumutugon ang tao? Kaya yun din po yung kung tawagin natin ay pangpalubang loob, no? Para sa bawat isa sa atin na gusto natin kumilos, kaya lang maaaring kakulangan ng tao, resources at panahon, no? Kaya ang mahalaga ay alin, gumagawa tayo ng paraan na sang-ayon sa ating kakayanan at panahon ay hanapin